Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutan natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So, ayun, welcome back again sa ating YouTube channel, mga kadabarkads. And for today's video, ang pag-uusapan natin ay ang mga pangyayari po sa loob at sa labas ng Itbulaga. So, kanina, ginulat po ng Itbulaga ang mga televiewers nila dahil ito pong sila Miles, si Jose, si Wally at ang mga staff ng Itbulaga ay ang layo po ng Sinugod Barangay. Walang iba kundi po dito sa Barangay Padre Crisostomo, Cabanatuan, Nueva Ecija pa po talaga mga kadabarkads. Grabe, di ba? Akala natin andirito lang sa parte ng Manila, pero hindi at tumulak pala sila ng Nueva Ecija para po makapagbigay at makapaghandog ng pag-asa po sa mga kababayan at mga kadabarkads natin dyan sa Nueva Ecija. And ang dami na naman pong nagpa-register dyan mga kadabarkads sa Nueva Ecija. Talaga namang punong-puno po ang daanan kanina and hindi na naman mahulugan ng karayom. At during Sugod Bahay mga kapatid nga po, narito naman ang online viewers ng Itbulaga kanina ha. So dito po sa TV5 Philippines ay merong 92K po. Pumalo ng 92K sa Sugod Bahay mga kapatid pa lamang po yun ha. And dito po sa TV5 Philippines ay 29K ang nanunood. So yung nabunot po sa Sugod Bahay mga kapatid, mga kadabarkads ay merong 60,000 plus mga regalo. Plus another 5,000 pesos mula po yan kay Bossing Vic Soto para makapanood naman itong nanalo po ng The Kingdom. So inaiimbitahan po ni Bossing Vic Soto ang lahat na sana ay panoorin po itong The Kingdom. Showing na po yan sa December 25 nationwide. So kanina marami pa din po ang naghahanap dito kay Atasha Mulak. Bakit daw wala ito sa Itbulaga, no? So siguro nakabakasyon pa din po itong si Atasha, ini-enjoy ang province, 'di ba kahapon? Nakita naman natin na nasa bakasyon po si Ma'am Charlene Gonzalez and syempre itong si Tashing, and base po yan sa mga picture and video na binabahagi po ng pamilya Mulak. So kanina po may dalawang naging announcement sa Itbulaga, no? So unang-una, ito po ay ang makaka-concert ng ating mga singing queens sa darating po na Sabado. Walang iba kundi po ang South Burden na kung saan ay adyan po sa Itbulaga in concert with the singing queens. So every Saturday, iba-iba po ang makaka-concert ng ating mga SQ na magandang idea po para syempre sa mga SQ para patuloy po silang makilala sa larangan po ng kantahan. Kasi every time na may guest po dyan, may in-concert po sila ng mga band, mga artista, mga singer, patuloy na nakikilala yung kanilang galing at naipapamalas yung kanilang husay sa telebisyon. Kaya maganda po yan na idea para mas lalong sumikat ang mga singing queens natin. At pangalawa pong announcement mga kadabarkads na kinagulat po ni Maine Mendoza kanina nang si Bossing Vic Soto na po ang nag-anunsyo ay ang pupuntahan daw nila sa darating na Sabado. So saan kaya pupunta ang team para po sa Bulaga Olympics? Kasi kung nung Sabado po, ang tema po ng Bulaga Olympics ay Christmas edition, ngayong paparating na Sabado ay kakaiba naman daw po. No? Saka iba naman daw yung pupuntahan nila at sabi nga po ni Alan Kay, baka sa swimming pool daw. So masaya yun, 'di ba? Pag sa swimming pool ang Bulaga Olympics kasi syempre basaan 'yon. So kailangan po nilang lumabas syempre ng studio para mayroon silang malaking space para po sa swimming, 'di ba? Kasi swimming edition ata 'yun eh. So hindi natin sure kung swimming edition ba or may iba pa po na
edition para po sa Bulaga Olympics. So para mas maganda, abangan na lamang natin yan sa Sabado. Grabe yung pa-surprise at pasabog ng Itbulaga sa Sabado, mga Kadabarkads, kaya abangan natin yan, okay? Samantalang kung meron tayong dalawang announcement, meron naman tayong dalawang bad news sa mundo naman ito ng telebisyon. Ayon dito sa isang article na lumabas, dalawang malungkot na kaganapan po sa mundo ng telebisyon ang nakatakda pong mangyari. Una, mukhang hindi na daw matutuloy ang weekly show ng isang popular entertainment personality. Pangalawa, isang araw na lamang mapapanood daw ang isang daily television program. Buo na daw ang konsepto para sa bagong programa na pangungunahan ng sikat na entertainment personality pero nanganganib na hindi na ito mapanood dahil sa mga hindi pagkakaunawaan ng mga sangkot sa produksyon. Maselan at lumalalim na daw ang mga usapin sa pagitan ng mga may kinalaman sa bumubuo ng programa ng popular showbiz personality. Kung hindi sila magkakasundo, malaki ang posibilidad na hindi na lamang ituloy ang proyekto na may potensyal na tangkilikin ng mga manonood from daily to once a week na lamang daw po. Ang mababa namang ratings ang dahilan kaya pinag-aaralan ng pamunuan ng TV network na ipatupad ang once a week telecast ng isang daily show. Habang lumilipas ang araw, lalong sumasadsad ang ratings ng programa. Kung tutuusin daw ay pwede na itong isara pero maswerte rin ang production staff dahil imbes na tuluyan sila na mawala ng trabaho, binabalak ng management na gawing once a week na lamang ang TV show na hindi sinusuportahan ng televiewers at advertisers. So may idea po ba kayo mga Kadabarkads kung anong programa ang tinutukoy dito sa pa-blind item? And nabubasa nga ako sa comment section ng naturang post ng isang article na to, merong mga nagsasabi na show daw ni Willie Revillame. Actually daw, hindi na daw dapat yan inaaraw-araw at wala naman daw talagang manonood. Mataas pa daw yung ratings ng Deal or No Deal replays ni Luis Queza sa show ni Willie at nakakatalo pa sa katapat ng GTV. So meron namang mga nagsasabi na programa daw ito ng Kapuso. So tingnan na lang natin kung ano bang programa yaang gagawing once a week na lamang instead na daily. Samantalang meron tayong nabasa mga Kadabarkads dito po sa channel ni Baklitas. Sa comment section actually ito, komento ito ng isang netizen sa isang update nila. Sabi dito, wala pang final, parang narinig ko nasa kamay na ni Carlo Katigba kasi pinag-iisipan pa niya yung mga bagong rules ng GMA7. Yung gusto kasi ng GMA7 sa kanila na daw na talaga ang showtime. Grabe, 'di ba? Totoo ba 'to? Sabi pa ng isa, di naman pwede kanila na showtime. Ay, hindi naman tama 'yon. Hindi pwedeng angkinin ng tuluyan ng Kapuso daw ang It's Showtime. So, totoo kaya na gusto na pong mapasa kamay ng Kapuso ang It's Showtime? Sana may clarify naman po ng komentong ito, mga Kadabarkads, 'di ba? So, ano kaya yung rules and regulation na bago na nasa ABS? No, na binigay po ng Kapuso. So, ano kaya yun? Curious tuloy ako. So, ano po ang komento ninyo dito mga Kadabarkads? Please comment down below kung ano po ang masasabi ninyo dito po sa ating latest update tungkol sa ating mga Kadabarkads and syempre sa kalaban po nila.